Ang gabing iyon, ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay sa sarili kong bahay sa harap pa ng mga mayayaman nilang kamag-anak. Ang hiya na iyon, ang kahihiyan, muntik na akong ikamatay. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko, ang akala mo ba'y ganoon lang kadali akong itapon? Ang akala nila wala akong utang na loob na masasabi. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbadyet, nag-ayos ng bahay, ako pa nga ang nagbayad para sa kanilang kasal, sa kanilang malaking tahanan. Pero para sa kanila, isa lang akong anino, isang bagay na pwedeng balewalain. Hanggang sa dumating ang araw na akala nila, wala na akong silbi. Nag-iisa na lang ako sa mga mata nila, walang pakialam kung ano ang maramdaman ko. Umalis akong dala lang ang aking pitaka, pero hindi nila alam. Ang huling hiling ng yumaong asawa ko, may iniwan siyang lihim na yaman. Isang malaking halaga. Nakasiguro sa isang testamento na hindi nila nakita. Ang matandang lola na pinatalsik nila, siya na ngayon ang manghuhuli. Ang inaakala nilang mahina ay ang magpapakita ng tunay na lakas. Gusto nila akong paalisin, Pipi. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Ang dangal ko ang ibabalik ko. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik, hindi na kailanman. Kung naramdaman mo na kahit minsan ay parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi ninyo ang inyong kwento. Kabanata 1, ang alok ng kasal at ang anino bago ang pinto. Ang gabing iyon, naaalala ko pa rin na parang kailan lang. Nakatayo ako sa sala ng dalawang estranghero, mga taong hindi ko pa kilala, nang biglang bumagsak si Jose Santos sa sahig. Hawak ang dibdib. Si Lourdes, ang kanyang asawa. Ang babaeng magiging nanay ko sana. Sumisigaw siya ng pangalan ng asawa niya paulit-ulit. Ang kamay ko naman, nanginginig habang tinatawagan ng 911, pinipilit kong maalala ang address na isang beses ko lang nakita sa sobre. Sa loob lamang ng 7 minuto, huminto ang lahat. Isang ambulansya, 2 ahente ng FBI, dumating sila sa maliit na bahay na iyon sa Batangas. Ang lalaking dapat sana'y makakasama ko habang buhay, 6 na linggo na lang ang hihintayin namin. Hindi pala siya ang pagkatao na ipinakilala niya. At ang 2 taong ito, basag na basag sa sakit. Ang babaeng umiiyak sa sahig, ang lalaking hirap huminga. Hindi sila ang mga malulupit na alkoholiko na sinabi niyang dapat kong katakutan sa loob ng 2.5 taon. Sila pala ang mga biktima. Katulad ko. Ako si Maria Santos, 32 taong gulang, nagtatrabaho bilang dental hygienist sa isang maliit na klinika sa Quezon City. Malinis na ngipin at nagpapanggap na naniniwala sa mga pasyente kapag sinasabi nilang nagsisipilyo sila araw-araw. Halos 11 taon na. Mahusay ako sa trabaho ko at akala ko noon, mahusay din ako sa pagbasa ng tao. Pero pala, nagkamali ako. Nakilala ko si David Garcia sa isang birthday party ng kaibigan namin noong Marso 2021. Matangkad siya, maitim ang buhok, kumpiyansa pero hindi mayabang. Tumatawa siya sa mga biro ko, kahit pa yung mga hindi naman talaga nakakatawa. Naaalala niya ang maliliit na detalye ng buhay ko na isang beses ko lang nabanggit. Nagdadala siya ng sabaw kapag masama ang pakiramdam ko at nagbibigay ng bulaklak ng walang dahilan. Pagkatapos ng 6 na buwan na pagliligawan, inakala kong natagpuan ko na ang aking isa. Pagkatapos ng 1 taon, sigurado na ako. Pagkatapos ng 2 taon, nag-propose siya. May singsing na. Na siya mismo ang nagdisenyo, base sa isang vintage style na nakita ko sa isang magazine. Talagang binibigyang pansin niya ako. Talagang nagmamalasakit siya. O yun ang akala ko. May isang kakaibang bagay lang talaga kay David. At ang paliwanag niya ay napakagaling. Kaya naman, lubos ko itong tinanggap. Ayaw niyang ipakilala ako sa mga magulang niya. Hindi di raw siya ready. Ayaw niya, talagang ayaw niya. Nang unang beses ko itong itanong, mga 4 na buwan pa lang kaming magkasintahan. Ang buong mukha niya nagbago. Nawala ang sigla sa mga mata niya, parang may nakikita siyang masakit na hindi ko nakikita.
Sinabi niya sa akin na ang mga magulang niya ay malulubhang alkoholiko. Sinabi niya na sila ipiniling uminom ng vodka kaysa sa kanilang sariling anak noong siya 19 na taong gulang. Sinabi niyang wala na siyang tunay na ugnayan sa kanila sa loob ng 15 taon. At na ang paghingi sa kanya na muling kumonekta sa kanila ay parang paghingi na buksan muli ang pinakamasakit na sugat sa buhay niya. Ang pinakamasakit na sugat sa buhay ko, iyan ang eksaktong mga salitang binitawan niya. At naniwala ako. Bakit hindi? Nakita ko mismo kung paano winawasak ng adiksyon ang mga pamilya. Ang tiyuhin kong si Gary, 20 taon siyang nagpalipas sa iba't ibang rehab bago siya tuluyang nagbagong buhay sa edad na 53. Naiintindihan ko na ang ilang ugnayan sa pamilya ay talagang masyadong sira para ayusin pa. Kaya, hinayaan ko na lang. Sinabi ko sa sarili ko, nagsuporta lang ako. Sinabi ko sa sarili ko, nirerespeto ko lang ang mga hangganan niya. Ang nanay ko naman, si Teresa Santos, hindi ganoon kadaling umunawa. Mula pa lang sa unang hapunan kung saan ko siya ipinakilala kay David, tinititigan siya ng nanay ko na parang ibong lawin na nakatitig sa isang maliit na daga sa parang. Nakangiti siya. Magalang siya. Pero pagkatapos, kapag nakauwi na si David, uupo ako ng nanay ko sa kusina nila. 2 tasa ng chamomile tea ang ihahanda at sasabihin ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Maria, sabi niya, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Isang lalaking nagtatago ng kanyang pamilya ay may iba pang itinatago, anak. Tandaan mo to. Sinabi ko sa kanya na nagpapanik lang siya. Sinabi ko sa kanya na hinuhusgahan niya ang isang tao na halos hindi naman niya kilala. Sinabi ko sa kanya na hindi lahat ay may perpektong pamilya tulad ng sa atin. At sa totoo lang, mali rin ako doon dahil hindi rin naman perpekto ang pamilya namin. Nag-away kami sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Talagang nag-away kami. Sabi niya, gusto niya lang akong protektahan. Sabi ko, hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa isang lalaking mas mabuti pa ang trato sa akin kaysa sa sino man. Hindi kami nag-usap sa loob ng halos 2 linggo pagkatapos noon. Kung sana nakinig na lang ako. Pero iyan ang mahirap sa nakaraan. Malinaw na malinaw ang lahat kapag huli na ang lahat. Noong nag-propose si David, malinaw na sinabi niyang maliit lang ang magiging kasal. Ikaw at ang pamilya mo lang, Maria, sabi niya. Hindi ko kailangan ang sino man mula sa nakaraan ko. Ikaw ang kinabukasan ko. Sa panahong iyon, inisip ko, ang romantiko naman. Hindi niya gusto ang magarbong kasal. Hindi niya kailangan ng 300 bisita at 10 pirasong banda. Gusto lang niya ako. Pero may mga maliliit na bagay na nagsimulang bumabagabag sa akin. Mga bagay na pilit kong binaliwala dahil ayokong makita ang mga ito. Si David ay nagtatrabaho sa bahay bilang isang financial consultant. Mayroon siyang flexible na oras, tumatanggap ng mga tawag sa kabilang kwarto na nakasara ang pinto, at hindi talaga ipinapaliwanag ang ginagawa niya sa konkretong paraan. Kapag tinatanong ko, sasabihin niya, portfolio management at investment strategy for private clients. Maganda pakinggan, pero napaka-vague. May degree ako sa dental hygiene, hindi sa finance. Kaya, naisip ko na baka hindi ko lang talaga naiintindihan ang mundo niya. Madalas din siyang uminom kaysa sa inaasahan ko. Hindi naman yung tipong lasing na hindi makatayo, hindi kailanman. Pero whiskey siya tuwing 5:00 ng hapon, alak sa bawat hapunan, isang bote ng beer habang nanonood ng laro, tapos isa pa, tapos pangatlo pa. Para sa isang lalaking nagsabing traumatized siya sa paglaki niya sa piling ng mga magulang na alkoholiko, mukha siyang komportable sa isang baso sa kanyang kamay. Sinabi ko ito isang beses nang mahinahon at tinawanan lang niya. Social drinking, iba pa rin sa addiction. Mahal ko, alam ko ang hangganan ko. At pinabayaan ko na lang ulit. Ang paghahanda para sa kasal ay lalong nagdagdag sa stress. Natutunan ko na ang mga salitang simplen at kasal ay hindi maaaring magkasama sa isang pangungusap nang hindi tumatawa ang sansinukob sa iyo. Sa sandaling sabihin mo, gusto ko ng simpleng kasal, may magbibigay sa iyo ng katalog na may 17 shades ng puting napkin at magtatanong kung alin ang babagay sa iyong vision.
Nag-book kami ng Rizon Lackawanna Station sa Scranton, isang magandang historic building. 347 piso bawat tao para sa dinner package at iyon ay itinuturing ng makatwiran. Nag-alok ang nanay ko na tumulong sa pagbabayad, na ang ibig sabihin ay nag-alok ang nanay ko na magbigay ng opinyon sa lahat ng bagay. Pero sa kabila ng lahat ng stress, lahat ng paghahanda, lahat ng debate tungkol sa mga napkin, isang iniisip ang patuloy na bumabagabag sa akin. Sa loob ng 6 na linggo, ikakasal ako sa isang lalaking hindi dadalo ang mga magulang, hindi dadalo ang mga kaibigan. Ang buong nakaraan niya ay isang saradong pinto na ayaw niyang buksan. 3 linggo bago ang kasal, isang pangyayari ang naganap na siyang nagtulak sa akin na pihitin ang doorknob ng pintong iyon. At ang natagpuan ko sa kabilang panig ay nagpabago sa lahat. Kabanata 2, ang babala ng aking ina at ang mga detalyeng hindi magkatugma ang nanay ko. Si Teresa, isa siyang babaeng hindi basta-basta nagpapaloko. Mula pa lang noong una niyang makita si David, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag. Pero alam mo yon, yung pakiramdam ng isang ina? Parang may radar sila para sa mga panganib na malapit sa mga anak nila. Kahit pa nagpapanggap akong okay ang lahat, kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Maria, sabi niya isang gabi, matapos umuwi si David mula sa aming hapunan. Nakaupo kami sa kusina, hawak ang mga tasa ng mainit na chamomile tea. Ang amoy ng chamomile dapat sana ay nakakakalma. Pero sa gabing iyon, tila lalo lang nagpatalas sa mga iniisip ko. Anak, mahina niyang sabi, pero may diin. Isang lalaking nagtatago ng kanyang pamilya ay may iba pang itinatago, Maria. Tandaan mo yan. Ang mga salitang iyon, tumatak sa isip ko. Parang mga maliliit na butil ng pagdududa na unti-unting tumutubo sa puso ko. Sinabi ko sa nanay ko na OA lang siya, na hinuhusgahan niya si David kahit halos hindi naman niya ito kilala. Sinabi ko na hindi lahat ay may perpektong pamilya tulad ng sa amin. At totoo naman yon. Hindi rin perpekto ang pamilya namin. Kung minsan, nag-aaway din kami ng nanay ko. At nagkahiwalay kami ng hindi nag-uusap sa loob ng halos 2 linggo. Naisip ko noon, sana nakinig na lang ako. Pero sino ba naman ang makakaalam? Diba? Ang hirap talagang balikan ang mga bagay kapag huli na ang lahat. Kapag malinaw na ang lahat sa likod ng mga mata. Habang papalapit ang kasal, napapansin ko ang mga maliliit na bagay. Mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Si David, nagtatrabaho siya sa bahay. Isang financial consultant daw. May flexible hours siya, tumatanggap ng tawag sa kabilang kwarto na nakasara ang pinto. Hindi niya talaga maipaliwanag ng detalyado ang ginagawa niya. Kapag tinanong ko, ang sagot niya, portfolio management. Investment strategy for private clients. Maganda pakinggan, oo. Pero parang malayo, hindi ko maintindihan. Ako kasi, dental hygienist lang. Hindi ako eksperto sa pera. Kaya inisip ko, baka hindi ko lang talaga maintindihan ang mundo niya. At saka, yung pag-inom niya. Mas madalas kaysa sa inaakala ko. Hindi naman yung tipong lasing na hindi makatayo. Hindi ganon. Pero whiskey siya halos araw-araw pagdating ng 5:00 ng hapon. Alak sa bawat hapunan. At pag nanonood ng basketball, isang bote ng beer, tapos isa pa, tapos pangatlo pa. Para sa isang taong nagsasabing traumatized siya sa mga magulang niyang alkoholiko. Parang sobrang komportable naman niya sa hawak niyang baso. Naitanong ko rin ito sa kanya minsan, napakahinahon ko lang. David, sabi ko, hindi ba't parang madalas kang uminom? Ngumiti lang siya, tapik sa pisngi ko. Social drinking, iba pa rin sa addiction, mahal ko, alam ko ang hangganan ko. At pinabayaan ko na naman ulit. Ganyan ako noon. Sanay akong magparaya. Sanay akong magpigil ng sarili kong mga tanong. Nagsimula na rin kaming maghanda para sa kasal. Nalaman ko na ang salitang simple at kasal ay parang hindi talaga magkasundo. Kahit sabihin mong gusto mo lang ng maliit na kasal, agad may magbibigay sa iyo ng catalog na may 23 klase ng puting napkin at tatanungin ka kung anong shade ang babagay sa iyong vision. Nag-book kami sa Rizon Lackawanna Station sa Scranton.
Maganda ang lugar, isang lumang gusali na puno ng kasaysayan. Mahal, syempre. 347 piso ang bawat tao para sa dinner package. Pero iyon na raw ang pinakamakatwiran. Nag-alok pa si nanay na tumulong sa gastusin. Ang ibig sabihin yon, nag-alok si nanay na makialam sa lahat ng desisyon. Pero kahit sa gitna ng lahat ng stress, lahat ng paghahanda, lahat ng pagtatalo tungkol sa mga napkin, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa isip ko. Sa loob ng 6 na linggo na lang, ikakasal na ako sa isang lalaking hindi ko pa nakikilala ang mga magulang. Mga magulang na hindi dadalo sa kasal. Mga kaibigan na hindi ko pa nakikilala. Ang buong nakaraan niya. Parang isang saradong pinto na ayaw niyang buksan. 3 linggo bago ang kasal. Isang pangyayari ang naganap. At iyon ang nagtulak sa akin na pihitin ang doorknob ng pintong iyon. At ang natagpuan ko sa kabilang panig ay nagpabago sa lahat. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Siguro dahil sa tawag na hindi naman talaga para sa akin. Nasa banyo si David, nakalublob sa tubig. Nakapatong ang cellphone niya sa lamesa sa kusina. Paulit-ulit itong nag-vibrate. Hindi ako nag-uusyoso. Gusto kong linawin yon. Nagtitimpla lang ako ng kape. Pero yung vibration ng cellphone niya sa granite countertop, parang galit na kulisap na walang tigil. Sumilip lang ako sa screen. Gusto ko lang malaman kung may emergency. Nakalagay sa caller ID, Wilkes Barre Medical Center. Hindi ko sinagot. Pero nang lumabas si David mula sa banyo, nakabalot ng tuwalya ang baywang niya, tinanong ko siya, parang nagtatanong lang ng kung ano-ano. "Nako David," sabi ko, "ang dami mong missed calls galing sa medical center sa Wilkes Barre. Okay ka lang ba?" Hindi ko malilimutan ang itsura ng mukha niya noon. Nawala lahat ng kulay. Parang may humatak ng plug sa kanya. Sa loob ng 2 segundo, parang nakakita siya ng multo. Tapos, bumalik siya sa dati. Ngumiti. Baka yung sa insurance lang yan," sabi niya. "Number lang na napagkamalan o baka spam. Laging ganyan yung mga ospital na yan, tumatawag tungkol sa mga scam sa insurance." Tumangulang ako, nagpatuloy sa paggawa ng kape. Binitawan ko na naman. Sanay na akong magbitaw. Pero nang gabing iyon, habang natutulog si David at ako'y nakahiga pa rin, nakatingin sa kisame, isang ideya ang patuloy na umiikot sa isip ko na parang asong gustong habulin ang buntot niya. Wilkes Barre, Pennsylvania. Mahigit 40 kilometro lang ang layo mula sa Scranton. Mga 35 minuto kung magmamaneho ka. Si David, palagi niyang sinasabi na ang mga magulang niya ay nasa Columbus, Ohio. Ang Columbus ay 7 oras na biyahe. Ibang estado, ibang mundo. Bakit naman tatawag ang isang ospital na 35 minuto lang ang layo mula sa amin sa fiancé ko? Isang lalaking wala namang koneksyon sa kahit sino sa lugar na iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula na akong mas maging mapagmasid kay David. Hindi yung tipong naghahalungkat ng gamit niya o nagbabasa ng phone niya. Hindi. Basta napapansin ko na lang ang mga bagay sa paraang hindi ko ginagawa dati. Napansin ko, unti-unti, lumalala ang pag-inom niya. Hindi naman biglaan, pero tuloy-tuloy. Yung whiskey niya tuwing 5:00 ng hapon, naging 4:00 na. Yung isang bote ng beer sa panonood ng laro, naging 3 or 4. Isang hapon, naglalagay ako ng gym bag ko sa trunk ng kotse niya. Nakakita ako ng halos kalahating bote ng Jameson, nakabalot sa gym towel, nakatago sa likod ng spare tire. Ang irony, parang sinuntok ako sa sikmura. Ang lalaking ito, na naglarawan sa mga magulang niya bilang mga hopeless alcoholic na sumira sa kanyang pagkabata. Ginamit niya ang kanilang sinasabing adiksyon bilang dahilan kung bakit hindi ko sila kailanman makikilala. At narito siya, nagtatago ng whiskey sa kotse niya, parang estudyanteng nagtatago ng alak sa dormitoryo. Sinabi ko sa sarili ko, stress lang yan. Kasal, trabaho. Lahat naman ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa problema, di ba? Iyan ang sinabi ko sa sarili ko. Tapos, yung pera. Nag-log-in ako sa joint savings account namin noong isang Martes ng gabi. Yung account na binuksan namin para sa aming kinabukasan. Para sa down payment ng bahay. Para sa buhay na binubuo namin.
Mahigit 1 taon na kaming nag-iipon doon. Dapat sana'y may $34,000 na dolyar sa account na iyon. $26,000 na lang ang natira. 8,000 dolyar. Naglaho. Nang tanungin ko si David tungkol dito, maingat lang, hindi nang aakusa. Ang sagot niya ay sobrang smooth, parang mantika sa mainit na kawali. "Oh, mahal ko," sabi niya. "Inilagay ko lang sa isang investment opportunity. Panandalian lang, may kakilala akong may ganitong deal at hindi ko pwedeng palampasin. Kakambalin niya ng pera sa loob ng 6 na buwan, pangako. Walang papeles, walang dokumento, walang pangalan ng kaibigan, magtiwala ka lang sa akin." At nagtiwala ako. Nagtiwala ako sa kanya. Minsan, kinaiinisan ko ang sarili ko dahil doon, pero nagtiwala ako. Mga 2 linggo bago ang kasal, naghahanap ako ng passport ko. Nagpaplano kami ng honeymoon sa Costa Rica at kailangan kong siguraduhin na hindi pa ito expired. Naalala kong nilagay ko ito sa closet ni David sa isang kahon kasama ang iba pang importanteng dokumento. Nakita ko ang passport, pero may nakita rin akong iba. Sa isang kahon ng sapatos, sa likod ng kanyang mga winter boots, yung mga magagarang leather na hindi niya isinusuot, may isang lumang litrato. Nakikita doon ang isang mas batang David, marahil mga 22 o 23 taong gulang, nakatayo sa pagitan ng 2 tao sa isang graduation ceremony. Nakasuot siya ng cap at gown. Ang 2 tao sa tabi niya ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa likod nila, makikita ang isang banner na nagsasabing, Bloomsburg University. Binaliktad ko ang litrato. Sa likod, nakasulat sa cursive na letra, may nagsulat, Araw ng graduation ni David, Bloomsburg University, 2011. Kami ay lubos na nagmamalaki sa iyo. Pagmamahal magpakailanman, Mama at Papa. Tinitigan ko ang litratong iyon nang matagal. Ang babae ay may mabait na mga mata at mainit na ngiti. Ang lalaki ay nakapulupot ang braso sa balikat ni David na siyang ginagawa ng mga mapagmataas na ama. Ang mga taong ito ay hindi mukhang mga alkoholik na nag-abandona sa kanilang anak. Mukha silang mga magulang, mga normal, masaya, mapagmahal na magulang na ipinagmamalaki ang kanilang anak. Nakakilala na ako ng mga alkoholiko sa buhay ko. Ang tiyuhin kong si Gary ay minsang sumuntok sa isang flamingo na gawa sa plastik sa hapagkainan ng Thanksgiving dahil inakala niyang nakatingin ito sa kanya ng masama. Ang 2 taong ito sa litrato ay parang sila ang nag-aayos ng mga spice rack nila ayon sa alpabeto para lang sa kasiyahan. Nang umuwi si David noong gabi na iyon, ipinakita ko sa kanya ang litrato. Mahinahon ko itong ginawa, maingat. Hindi ko siya inakusahan ng anuman. Sinabi ko lang, nahanap ko ito at gusto ko lang sanang magtanong. At ang mga mata ni David ay napuno ng luha. Sinabi niya na ang litrato ay mula pa noong bago naging malala ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na masakit tingnan ito dahil naalala niya ang mga dating pagkatao nila bago sila binago ng alak. Sinabi niyang itinago niya ito dahil hindi niya kayang tingnan. Pero hindi rin niya kayang itapon. Tapos tumingin siya sa akin na may basang mga mata at sinabi, Ikaw din, Maria. Tulad ng lahat, hindi ka naniniwala sa akin. Iniisip mong binibigyan ko lang ng kahulugan ang sarili kong trauma. Naramdaman ko na ako'y maliit na maliit. Humingi ako ng tawad. Yumakap ako sa kanya. Ibinigay ko pabalik ang litrato kung saan ko ito nahanap at nangako sa sarili ko na hindi ko na siya pagdududahan muli. Tumagal lang yon ng mga 4 na araw. Tumawag ang nanay ko noong Huwebes ng gabi. Ang boses niya ay may kakaibang tono. Yung tono na nagsasabing may ginawa siyang isang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan. Maria, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan mong makinig bago ka magalit. Tumakbo siya ng background check kay David, isang online service na nagkakahalaga ng $39. Sabi niya, hindi siya makatulog sa gabi, hindi mapigilan ang pag-aalala, at sa wakas ay sumuko na siya sa kanyang kutob. May mga gaps, Maria, sabi niya. Mga address na hindi tugma sa sinabi niya sa iyo, employment history na hindi nagtutugma, at may nakalagay na possible alias flag. Maria? Sa tingin ko talaga kailangan mong tingnan ito.
Nawalan ako ng kontrol. Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko ipinagmamalaki. Inakusahan ko siya na sinusubukan niyang sirain ang kaligayahan ko dahil hindi niya kayang makita akong bumuo ng buhay kasama ang isang taong hindi niya personal na na-verify. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya kayang suportahan ang kasal ko, baka hindi na siya dapat pumunta sa kasal. Hindi kami nag-usap sa loob ng 5 araw pagkatapos noon. Pero ang binhi ay naitanim na. At gaano man ako pilit na huwag pansinin, ang binhing iyon ay nag-uugat na. Nang gabing Biyernes na iyon, habang nakahiga ako sa tabi ni David, habang mahinang humihilik siya sa tabi ko, gumawa ako ng desisyon. Kung hindi niya ako ipakikilala sa mga magulang niya, gagawin ko. Magpapakilala ako sa kanila. Ano man ang matagpuan ko, mga alkoholiko, adik, mga sirang tao, mga galit na estranghero, kahit papaano, malalaman ko ang katotohanan. Hindi ko lang alam kung gaano kasama ang katotohanan iyon. Kabanata 3. Ang tawag na hindi para sa akin. At ang paglaki ng pagdududa, bumalik na si David mula sa konferensya sa Manila nitong Miyerkules. Sabi niya, 3 araw daw ang conference niya, Huwebes hanggang Linggo. Nag-empake siya ng maleta, hinalikan ako ng paalam at sinabing, sana wag mo akong masyadong mamiss, mahal ko. Sa sandaling nawala ang kotse niya sa kanto ng kalsada, naramdaman kong parang may bumigat sa dibdib ko. Ito na siguro ang pagkakataon ko. 3 araw na wala siya. 3 araw para malaman kung sino ba talaga ang lalaking ito na mamahalin ko. Kumuha ako ng leave sa trabaho noong Biyernes. Sinabi ko sa boss ko na may mga kailangan lang akong asikasuhin para sa kasal. Napangiti siya ng malumanay na parang naiintindihan niya. Naaalala ko pa noong kasal ko, sabi niya. Napaka-busy talaga ng mga huling linggo. Kung alam lang niya kung anong klase ng errands ang talaga kong plano. Noong Huwebes ng gabi, napagpasyahan kong pumasok sa home office ni David. Ang kwarto ay malinis, organisado, walang kakaiba, maliban sa isang drawer na nakalock sa kanyang desk. Napansin ko na ito ilang buwan na ang nakalipas. Naitanong ko na noon, mga dokumento lang yan sa buwis, sabi niya. Nakakabagot na mga bagay. Nasa accountant ang susi pero kailangan ko lang itago ng maayos. Pero natatandaan ko noon, nakita kong gumamit siya ng isang maliit na susi para buksan ang drawer na iyon isang gabi noong akala niya ay tulog na ako. Naghahalongkat ako doon ng halos 1 oras bago ko ito makita. Nakatago sa loob ng bulsa ng coat niya sa taglamig, yung nakasabit sa likod ng aparador sa hallway. Isang maliit na susi na tanso. Walang kakaiba, madaling hindi mapansin. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinusuksok ko ito sa lock. Bahagi ng sarili ko ang umaasa na ang laman ng drawer ay eksakto sa sinabi niya. Mga tax returns, bank statements, boring na financial documents. Bahagi naman ng sarili ko ang umaasa na iyon nga ang laman dahil ang alternatibo ay nangangahulugan na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Ang drawer ay naglalaman ng mga 15 piraso ng sulat, pinagkabit-kabit ng makapal na rubber band. Ang return address sa bawat isa, Walter at Dolores Ostrowski, 247 Maple Ridge Lane, Wilkes-Barre, Pennsylvania 18702, hindi Columbus, Ohio, Wilkes-Barre, Pennsylvania. 35 minuto lang ang layo. Umupo ako sa sahig ng kanyang opisina at binasa ang bawat sulat. Ang mga ito ay mula 2021 hanggang 2023. May mga maikli, ilang linya lang. May mga mahaba, umaabot ng ilang pahina, at bawat isa ay dumurog sa puso ko. Pumasok sa isip ko ang mga salitang iyon na parang mga maliliit na butil ng pagdududa na unti-unting tumutubo sa puso ko. Sinabi ko sa nanay ko na nagpapanik lang siya, na hinuhusgahan niya si David kahit halos hindi naman niya ito kilala. Sinabi ko na hindi lahat ay may perpektong pamilya tulad ng sa amin. At sa totoo lang, mali rin ako doon dahil hindi rin naman perpekto ang pamilya namin. Nag-away kami sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Talagang nag-away kami. Sabi niya, gusto niya lang akong protektahan. Sabi ko, hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa isang lalaking mas mabuti pa ang trato sa akin kaysa sa sinuman.
Hindi kami nag-usap sa loob ng halos 2 linggo pagkatapos noon. Kung sana nakinig na lang ako. Pero iyon ang mahirap sa nakaraan. Malinaw na malinaw ang lahat kapag huli na ang lahat. Noong nag-propose si David, malinaw na sinabi niyang maliit lang ang magiging kasal. Ikaw at ang pamilya mo lang, Maria, sabi niya. Hindi ko kailangan ang sino man mula sa nakaraan ko. Ikaw ang kinabukasan ko. Sa panahong iyon, inisip ko, ang romantiko naman. Hindi niya gusto ang magarbong kasal. Hindi niya kailangan ng 300 bisita at 10 pirasong banda. Gusto lang niya ako. Pero may mga maliliit na bagay na nagsimulang bumabagabag sa akin. Mga bagay na pilit kong binaliwala dahil ayokong makita ang mga ito. Si David ay nagtatrabaho sa bahay bilang isang financial consultant. Mayroon siyang flexible na oras, tumatanggap ng mga tawag sa kabilang kwarto na nakasara ang pinto at hindi talaga ipinapaliwanag ang ginagawa niya sa konkretong paraan. Kapag tinatanong ko, sasabihin niya, portfolio management at investment strategy for private clients. Maganda pakinggan, pero parang malayo. Hindi ko maintindihan. Ako kasi dental hygienist lang. Hindi ako eksperto sa pera. Kaya naisip ko na baka hindi ko lang talaga naiintindihan ang mundo niya. Madalas din siyang uminom kaysa sa inaasahan ko. Hindi naman yung tipong lasing na hindi makatayo, hindi kailanman. Pero whisky siya halos araw-araw pagdating ng 5:00 ng hapon. Alak sa bawat hapunan. At pag nanonood ng basketball, 1 bote ng beer. Tapos isa pa, tapos pangatlo pa. Para sa isang taong nagsasabing traumatized siya sa mga magulang niyang alkoholiko, parang sobrang komportable naman niya sa hawak niyang baso. Sinabi ko ito 1 beses nang mahinahon ko lang at tinawanan lang niya. Social drinking, iba pa rin sa addiction, mahal ko. Alam ko ang hangganan ko. At pinabayaan ko na naman ulit. Ganyan ako noon. Sanay ako sa pagpapabaya. Ang paghahanda para sa kasal ay lalo lang nagdagdag sa stress. Natutunan ko na ang mga salitang simple at kasal ay hindi talaga magkasundo. Kahit sabihin mong gusto mo lang ng maliit na kasal, agad may magbibigay sa iyo ng katalog na may 23 klase ng puting napkin at tatanungin ka kung anong shade ang babagay sa iyong vision. Nag-book kami sa Rizon Lackawanna Station sa Scranton. Maganda ang lugar. Isang lumang gusali na puno ng kasaysayan. Mahal, syempre. 347 piso ang bawat tao para sa dinner package. Pero iyon na raw ang pinakamakatwiran. Nag-alok pa si nanay na tumulong sa gastusin. Ang ibig sabihin yon, nag-alok si nanay na makialam sa lahat ng desisyon. Pero kahit sa gitna ng lahat ng stress, lahat ng paghahanda, lahat ng debate tungkol sa mga napkin, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa isip ko. Sa loob ng 6 na linggo na lang, ikakasal na ako sa isang lalaking hindi ko pa nakikilala ang mga magulang. Mga magulang na hindi dadalo sa kasal. Mga kaibigan na hindi ko pa nakikilala. Ang buong nakaraan niya, parang isang saradong pinto na ayaw niyang buksan. 3 linggo bago ang kasal, isang pangyayari ang naganap. At iyon ang nagtulak sa akin na pihitin ang doorknob ng pintong iyon. At ang natagpuan ko sa kabilang panig ay nagpabago sa lahat. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Siguro dahil sa tawag na hindi naman talaga para sa akin. Nasa banyo si David, nakalublob sa tubig. Nakapatong ang cellphone niya sa lamesa sa kusina. Paulit-ulit itong nag-vibrate. Hindi ako nag-uusyoso. Gusto kong linawin iyon. Nagtitimpla lang ako ng kape, pero yung vibration ng cellphone niya sa granite countertop, parang galit na kulisap na walang tigil. Sumilip lang ako sa screen. Gusto ko lang malaman kung may emergency. Nakalagay sa caller ID, Wilkes Barre Medical Center. Hindi ko sinagot. Pero nang lumabas si David mula sa banyo, nakabalot ng tuwalya ang baywang niya, tinanong ko siya, parang nagtatanong lang ng kung ano-ano. Naku, David, sabi ko, ang dami mong missed calls galing sa medical center sa Wilkes Barre. Okay ka lang ba? Hindi ko malilimutan ang itsura ng mukha niya noon. Nawala lahat ng kulay. Parang may humatak ng plug sa kanya.
sa loob ng 2 segundo. Parang nakakita siya ng multo. Tapos, bumalik siya sa dati, ngumiti. Baka, yung sa insurance lang yan, sabi niya. Number lang na napagkamalan, o baka spam. Laging ganyan yung mga ospital na iyan, tumatawag tungkol sa mga scam sa insurance. Tumangulang ako. Nagpatuloy sa paggawa ng kape. Binitawan ko na naman. Sanay na akong magbitaw. Pero nang gabing iyon, habang natutulog si David at ako'y nakahiga pa rin, nakatingin sa kisame, isang ideya ang patuloy na umiikot sa isip ko na parang asong gustong habulin ang buntot niya. Wilkes-Barre, Pennsylvania. Mahigit 40 kilometro lang ang layo mula sa Scranton. Mga 35 minuto kung magmamaneho ka. Si David, palagi niyang sinasabi na ang mga magulang niya ay nasa Columbus, Ohio. Ang Columbus ay 7 oras na biyahe. Ibang estado, ibang mundo. Bakit naman tatawag ang isang ospital na 35 minuto lang ang layo mula sa amin sa fiancé ko, isang lalaking wala namang koneksyon sa kahit sino sa lugar na iyon? Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula na akong mas maging mapagmasid kay David. Hindi yung tipong naghahalungkat ng gamit niya o nagbabasa ng phone niya. Hindi. Basta napapansin ko na lang ang mga bagay sa paraang hindi ko ginagawa dati. Napansin ko, unti-unti, lumalala ang pag-inom niya. Hindi naman biglaan, pero tuloy-tuloy. Yung whiskey niya tuwing 5:00 ng hapon, naging 4:00 na. Yung isang bote ng beer sa panonood ng laro, naging 3 o 4. Isang hapon, naglalagay ako ng gym bag ko sa trunk ng kotse niya. Nakakita ako ng halos kalahating bote ng Jameson, nakabalot sa gym towel, nakatago sa likod ng spare tire. Ang irony, parang sinuntok ako sa sikmura. Ang lalaking ito, na naglarawan sa mga magulang niya bilang mga hopeless alcoholic na sumira sa kanyang pagkabata. Ginamit niya ang kanilang sinasabing adiksyon bilang dahilan kung bakit hindi ko sila kailanman makikilala. At narito siya, nagtatago ng whiskey sa kotse niya, parang estudyanteng nagtatago ng alak sa dormitoryo. Sinabi ko sa sarili ko, stress lang yan, kasal, trabaho. Lahat naman ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa problema, di ba? Iyan ang sinabi ko sa sarili ko. Tapos, yung pera. Nag-login ako sa joint savings account namin noong isang Martes ng gabi. Yung account na binuksan namin para sa aming kinabukasan. Para sa down payment ng bahay. Para sa buhay na binubuo namin. Mahigit 1 taon na kaming nag-iipon doon. Dapat sana'y may $34,000 na dolyar sa account na iyon. $26,000 na lang ang natira. 8,000 dolyar, naglaho. Nang tanungin ko si David tungkol dito, maingat lang, hindi nang aakusa. Ang sagot niya ay sobrang smooth. Parang mantika sa mainit na kawali. Oh, mahal ko, sabi niya. Inilagay ko lang sa isang investment opportunity. Panandalian lang. May kakilala akong may ganitong deal at hindi ko pwedeng palampasin. Kakambalin niya ng pera sa loob ng 6 na buwan. Pangako, walang papeles, walang dokumento, walang pangalan ng kaibigan. Magtiwala ka lang sa akin. At nagtiwala ako. Nagtiwala ako sa kanya. Minsan, kinaiinisan ko ang sarili ko dahil doon, pero nagtiwala ako. Mga 2 linggo bago ang kasal, naghahanap ako ng passport ko. Nagpaplano kami ng honeymoon sa Costa Rica at kailangan kong siguraduhin na hindi pa ito expired. Naalala kong nilagay ko ito sa closet ni David sa isang kahon kasama ang iba pang importanteng dokumento. Nakita ko ang passport, pero may nakita rin akong iba. Sa isang kahon ng sapatos, sa likod ng kanyang mga winter boots, yung mga magagarang leather na hindi niya isinusuot, may isang lumang litrato. Nakikita doon ang isang mas batang David, marahil mga 22 o 23 taong gulang, nakatayo sa pagitan ng 2 tao sa isang graduation ceremony. Nakasuot siya ng cap at gown. Ang 2 tao sa tabi niya ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa likod nila, makikita ang isang banner na nagsasabing Bloomsburg University. Binaliktad ko ang litrato. Sa likod, nakasulat sa cursive na letra, may nagsulat. Araw ng graduation ni David, Bloomsburg University, 2011. Kami ay lubos na nagmamalaki sa iyo. Pagmamahal, magpakailanman, Mama at Papa.
Tinitigan ko ang litratong iyon ng matagal. Ang babae ay may mabait na mga mata at mainit na ngiti. Ang lalaki ay nakapulupot ang braso sa balikat ni David na siyang ginagawa ng mga mapagmataas na ama. Ang mga taong ito ay hindi mukhang mga alkoholik na nag-abandona sa kanilang anak. Mukha silang mga magulang, mga normal, masaya, mapagmahal na magulang na ipinagmamalaki ang kanilang anak. Nakakilala na ako ng mga alkoholiko sa buhay ko. Ang tiyuhin kong si Gary ay minsang sumuntok sa isang flamingo na gawa sa plastik sa hapagkainan ng Thanksgiving dahil inakala niyang nakatingin ito sa kanya ng masama. Ang dalawang taong ito sa litrato ay parang sila ang nag-aayos ng mga spice rack nila ayon sa alpabeto para lang sa kasiyahan. Nang umuwi si David noong gabi na iyon, ipinakita ko sa kanya ang litrato. Mahinahon ko itong ginawa, maingat. Hindi ko siya inakusahan ng anuman. Sinabi ko lang, nahanap ko ito at gusto ko lang sanang magtanong. At ang mga mata ni David ay napuno ng luha. Sinabi niya na ang litrato ay mula pa noong bago naging malala ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na masakit tingnan ito dahil naalala niya ang mga dating pagkatao nila bago sila binago ng alak. Sinabi niyang itinago niya ito dahil hindi niya kayang tingnan. Pero hindi rin niya kayang itapon. Tapos tumingin siya sa akin na may basang mga mata at sinabi, "Ikaw din, Maria, tulad ng lahat, hindi ka naniniwala sa akin. Iniisip mong binibigyan ko lang ng kahulugan ang sarili kong trauma." Naramdaman ko na ako'y maliit na maliit. Humingi ako ng tawad, yumakap ako sa kanya. Ibinigay ko pabalik ang litrato kung saan ko ito nahanap at nangako sa sarili ko na hindi ko na siya pagdududahan muli. Tumagal lang yon ng mga 4 na araw. Tumawag ang nanay ko noong Huwebes ng gabi. Ang boses niya ay may kakaibang tono. Yung tono na nagsasabing may ginawa siyang isang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan. "Maria, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan mong makinig bago ka magalit." Tumakbo siya ng background check kay David, isang online service na nagkakahalaga ng $39,000. Sabi niya, hindi siya makatulog sa gabi, hindi mapigilan ang pag-aalala, at sa wakas ay sumuko na siya sa kanyang kutob. "May mga gaps, Maria," sabi niya. "Mga address na hindi tugma sa sinabi niya sa'yo, employment history na hindi nagtutugma, at may nakalagay na possible alias flag. Maria, sa tingin ko talaga kailangan mong tingnan ito." Nawalan ako ng kontrol. Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko ipinagmamalaki. Inakusahan ko siya na sinusubukan niyang sirain ang kaligayahan ko dahil hindi niya kayang makita akong bumuo ng buhay kasama ang isang taong hindi niya personal na na-verify. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya kayang suportahan ang kasal ko, baka hindi na siya dapat pumunta sa kasal. Hindi kami nag-usap sa loob ng 5 araw pagkatapos noon, pero ang binhi ay naitanim na. At gaano man ako pilit na huwag pansinin, ang binhing iyon ay naguugat na. Nang gabing Biyernes na yon, habang nakahiga ako sa tabi ni David, habang mahinang humihilik siya sa tabi ko, gumawa ako ng desisyon. Kung hindi niya ako ipakikilala sa mga magulang niya, gagawin ko. Magpapakilala ako sa kanila. Ano man ang matagpuan ko, mga alkoholiko, adik, mga sirang tao, mga galit na estranghero. Kahit papaano, malalaman ko ang katotohanan. Hindi ko lang alam kung gaano kasama ang katotohanan iyon. Kabanata 4. Ang alak sa trunk ng kotse at ang nawawalang pera sa ating ipon. Ang mga gabing iyon, hindi talaga ako mapakali. Bumabalik-balik sa isip ko ang mga sinabi ni nanay. May iba pang itinatago at ang nakakabahalang tawag mula sa Wilkes Bar. Kung talagang malayo ang mga magulang niya sa Ohio, bakit naman tatawag sila mula sa lugar na halos katabi lang namin? Halos katabi lang talaga. Parang nasa paligid lang sila. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid ako kay David. Hindi naman sa agad akong nagduda. Alam mo yon, parang instinct lang ng isang tao na may napapansing kakaiba. Pero may mga maliliit na bagay na dati hindi ko napapansin. Pero ngayon, parang may kumakatok na sa isip ko. Napansin ko, dahan-dahan, parang lumalala ang pag-inom niya.
Hindi naman biglaan, hindi siya yung tipong naglalasing na hindi na makatayo. Hindi ganun. Pero tuloy-tuloy. Yung dati niyang isang baso lang ng whiskey pagdating ng alas 5 ng hapon, naging 2, minsan 3. Yung alak sa hapagkainan parang hindi na nauubusan ng bote. At yung mga beer habang nanonood ng basketball, dati 1 o 2 lang. Ngayon, parang 3, 4 na agad bago matapos ang laro. Isang hapon, habang naghahanda ako ng gamit ko sa gym, kailangan kong ilagay sa trunk ng kotse niya ang bag ko. Pagbukas ko ng trunk, habang inaayos ko ang bag ko, napansin ko, sa ilalim ng spare tire may nakatagong bagay. Isang bote ng Jameson. Halos kalahati pa ang laman. Nakabalot pa sa isang lumang gym towel. Bigla, naisip ko ang mga sinabi niya. Yung tungkol sa mga magulang niyang alkoholiko, yung trauma na dinanas niya. Tapos, tiningnan ko yung bote. Naramdaman ko yung pagkakaiba. Iba ito. Hindi ito yung alak na iniinom niya sa harap ko, yung pang-social lang, pang-relax. Ito, parang tinatago. Para bang may pinagbabawalan siya, pero siya mismo ang gumagawa. Ang irony. Sobrang sakit, parang sinuntok ako sa sikmura. Ang lalaking ito, na nagpinta ng imahe ng kanyang mga magulang bilang mga halimaw na adik. Ginamit niya ang kanilang sinasabing pagiging adik bilang dahilan kung bakit hindi niya ako maaaring makilala sila. At narito siya, nagtatago ng alak sa trunk ng kotse niya, na parang isang estudyanteng nagtatago ng alak sa dormitoryo niya para hindi malaman ng warden. Sinabi ko sa sarili ko, stress lang yan, Maria. Kasal na, trabaho pa. Normal lang yan sa ganitong sitwasyon. Pinilit kong paniwalaan ang sarili ko. Lahat naman ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa problema, di ba? Iyan ang paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong may mali. Tapos, ang pera. Ito na yata ang pinakamatinding dagok, isang Martes ng gabi. Nag-log in ako sa joint savings account namin. Yung account na binuksan namin para sa future namin. Para sa down payment ng bahay. Para sa buhay na pinapangarap naming buuin. Mahigit 1 taon na kaming nag-iipon doon. Dapat sana'y may $34,000 na dolyar na nakalagay doon. Pero pag login ko, $26,000 na lang ang natira. 8,000 dolyar. Nawala. Naglaho na parang bula. Kinabukasan, tinanong ko siya, maingat lang, hindi ko gustong magmukhang nagdududa agad. David, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang boses ko. Napansin ko lang kanina, ang sagot niya, sobrang smooth, parang mantika sa mainit na kawali. Oh, mahal ko, sabi niya, ngumiti pa. Ang ngiting iyon, dati, nagpapakilig sa akin. Ngayon, parang may malamig na dumampi sa puso ko. Inilagay ko lang sa isang investment opportunity, panandalian lang. May kakilala akong may ganitong deal at hindi ko pwedeng palampasin. Kakambalin niyan ang pera sa loob ng 6 na buwan. Pangako. Walang papeles, walang dokumento, walang pangalan ng kaibigan. Magtiwala ka lang sa akin. At nagtiwala ako. Nagtiwala ako. Kahit na may maliit na boses sa utak ko na bumubulong, hindi ito tama. Kahit na parang may kung anong sumisikip sa dibdib ko. Pero pinilit kong isantabi. Pinili kong magtiwala. Siguro dahil gusto kong maniwala na ang lalaking mahal ko ay hindi gagawa ng kahit anong makakasira sa amin. Mga 2 linggo na lang bago ang kasal. Naghahanap ako ng passport ko. Kailangan ko kasi para sa honeymoon namin sa Costa Rica. Kailangan kong siguraduhin na hindi pa expired. Naalala ko, nilagay ko ito sa closet ni David sa isang lumang kahon kasama ng iba pang mga importanteng dokumento. Habang hinahanap ko ang passport, naabot ko ang likod ng closet. May isang kahon ng sapatos doon. Lumang leather boots ni David na hindi naman niya madalas gamitin. At sa loob ng kahon na iyon, may isang lumang litrato. Kinuha ko ito. Nakita ko ang isang mas batang David. Siguro mga 22 or 23 taong gulang noon. Nakatayo siya sa pagitan ng 2 tao. Malinaw na nasa isang graduation ceremony sila. Nakasuot siya ng cap at gown. Ang 2 tao sa tabi niya, sobrang saya ng mga mukha. Nagniningning sila sa pagmamalaki.
Sa likuran nila may banner na nakasulat, Bloomsburg University. Kinikilabutan ako. Binaliktad ko ang litrato. Sa likod, nakasulat sa magandang cursive. Araw ng graduation ni David, Bloomsburg University, 2011. Kami ay lubos na nagmamalaki sa iyo. Pagmamahal magpakailanman, mama at papa. Tinitigan ko ang litrato. Ang babae, ang mama niya siguro. Ang ganda ng ngiti, ang bait ng mga mata. Ang lalaki, ang tatay niya. Nakapulupot ang braso sa balikat ni David. Ganyan ang mga ama kapag sobrang proud sa anak nila. Pero ang mga taong ito, hindi sila mukhang mga alkoholiko na nag-abandona sa kanilang anak. Hindi sila mukhang mga taong pinili ang bote kaysa sa kanilang sariling dugo. Mukha silang normal na magulang, masaya, mapagmahal. Alam ko ang itsura ng mga alkoholiko. Nakita ko na. Ang tiyuhin kong si Gary, ang dami niyang pinagdaanan. May isang Pasko pa nga noon, muntik na niyang suntukin ng isang flamingo na gawa sa plastic sa garden dahil inakala niyang nakatingin ito sa kanya ng masama. Ang dalawang tao sa litrato, parang sila yung mga taong nag-aayos ng spice rack nila ayon sa alpabeto para lang masaya. Nang umuwi si David noong gabi na iyon, hindi ko napigilan. Inabot ko sa kanya ang litrato. David, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang boses ko. Nakita ko ito sa closet mo. Gusto ko lang sanang itanong, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Biglang, nagbago ang mukha niya. Bumuhos ang luha sa mga mata niya. Maria, sabi niya, nanginginig ang boses. Ito yung panahon bago sila naging ganon. Nagsimula siyang magkwento. Na masakit daw tingnan ng litrato. Na naalala niya kung sino sila noon bago sila baguhin ng alak. Sinabi niya na itinago niya ang litrato dahil hindi niya kayang tingnan, pero hindi rin niya kayang itapon. Tapos, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ikaw din, Maria, sabi niya. Tulad ng lahat, hindi ka naniniwala sa akin. Iniisip mong, binibigyan ko lang ng kahulugan ang sarili kong trauma. Naramdaman ko na ako'y maliit na maliit. Humingi ako ng tawad. Yumakap ako sa kanya. Pinilit kong isara muli ang pinto na nabuksan ko. Ibinigay ko pabalik ang litrato kung saan ko ito nakuha. At nangako ulit sa sarili ko. Hindi na kita pagdududahan, David. Never again. Tumagal lang yun ng mga 4 na araw. Kabanata Yemma, ang larawan na nagbubunyag ng katotohanan, isang mapagmahal na pamilya. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng kasal, mas lalong lumalakas ang kutob ko. Yung mga maliliit na detalye na dati binabaliwala ko lang, bigla na lang nagiging malalaking tanong sa isip ko. Para bang mga piraso ng puzzle na hindi magkasya, pero pinipilit kong pagtagpi-tagpiin dahil gusto kong paniwalaan na tama ang lahat. Isang araw, naghahanap ako ng passport ko. Kailangan kasi para sa honeymoon natin sa Costa Rica, sabi ni David. Kailangan daw na siguraduhin na hindi pa ito expired. Naalala ko, nilagay ko ito sa closet niya sa isang lumang kahon kasama ng mga importanteng dokumento niya. Baka nandoon lang daw sa mga papel na yon. Kaya naman, nagpunta ako sa kwarto niya. Binuksan ko ang closet. Hinahanap ko yung kahon. Nasa pinakalikod. May mga lumang sapatos doon, yung mga leather boots niyang hindi niya naman madalas gamitin. At sa loob ng isang kahon ng sapatos doon ko nakita. Isang lumang litrato. Kinuha ko ito. Para akong nakakita ng multo. Ito yung mas batang David. Siguro mga 22 taong gulang nun. Nakatayo siya sa pagitan ng 2 tao. Malinaw na nasa isang graduation ceremony sila. Nakasuot siya ng toga at cap. At yung 2 tao sa tabi niya, grabe, ang saya ng mga mukha nila. Parang nananalo sa loto sa sobrang proud. Sa likuran nila, may banner na nakasulat ang pangalan ng universidad. Bloomsburg University. Napalunok ako. Anong klaseng pagtatago ba ito? Sino ang mga taong ito? Binaliktad ko ang litrato. Sa likod, parang sulat kamay ng isang profesional na scribe. Malinaw, maganda ang pagkakasulat. Araw ng graduation ni David, Bloomsburg University, 2011, kami ay lubos na nagmamalaki sa iyo. Pagmamahal magpakailanman, mama at papa.
Mama at Papa. Hindi ko alam kung ano ang unang pumasok sa isip ko. Gulat? Pagkalito? O baka kaunting pag-asa? Tinitigan ko ang litrato. Yung babae, ang ganda ng ngiti niya. Ramdam mo yung pagmamahal sa mata niya. Yung lalaki naman, nakapulupot ang braso sa balikat ni David. Typical na pose ng isang proud father. Mukha silang normal. Masaya. Pero ito yung problema. Si David, paulit-ulit niyang sinabi sa akin na ang mga magulang niya ay mga alkoholiko, na inabandona siya, na ayaw na niyang maalala ang nakaraan, na masakit sa kanya ang mga magulang niya. Pero itong nasa litrato, hindi sila ganoon. Hindi sila mukhang mga taong iyon. Hindi sila mukhang mga halimaw na nagdulot ng trauma sa kanya. Naalala ko yung mga kwento niya. Yung tipong napunta kami sa usapan tungkol sa mga taong may addiction. Naalala ko kung paano niya ilarawan ang mga magulang niya. Malayo na sila sa itsura ng mga tao dito sa litrato. Nag-iisip ako noon, ano ba talaga ang totoo? Sinong nagsasabi ng totoo? Nang umuwi si David noong gabi na iyon, hindi ko napigilan. May kung anong nagtulak sa akin na kunin ang litrato. Dahan-dahan kong inabot sa kanya. David, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang boses ko kahit na ang puso ko ay parang hinahampas ng malakas. Nakita ko ito sa closet mo. Gusto ko lang sanang magtanong. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Bigla, nagbago ang mukha niya. Parang may kumawala sa kanya. Bumuhos ang luha sa mga mata niya, mga luha na hindi ko pa nakikita dati. Nanginginig ang boses niya nang magsalita siya. Maria, sabi niya, ito yung panahon bago sila naging ganun. Nagsimula siyang magkwento. Sobrang sakit daw tingnan ang litrato. Naaalala niya kung sino sila noon, bago sila baguhin ng alak. Sinabi niyang itinago niya ang litrato dahil hindi niya kayang tingnan. Pero, kasabay noon, hindi rin daw niya kayang itapon. Parang sobrang hirap para sa kanya. Tapos, tumingin siya sa akin, ang mga mata niya'y puno ng luha. Ikaw din, Maria, sabi niya, ang boses ay basag. Tulad ng lahat, hindi ka naniniwala sa akin, iniisip mong binibigyan ko lang ng kahulugan ang sarili kong trauma. Naramdaman ko noon, bigla, na ako'y maliit na maliit. Parang ang sama-sama ko. Agad-agad, humingi ako ng tawad. Yumakap ako sa kanya. Pinilit kong isara muli ang pinto na nagbukas sa isip ko. Ibinigay ko pabalik ang litrato kung saan ko ito nakuha. At nangako ulit sa sarili ko lang, sa pinakamalalim na sulok ng puso ko. Hindi na kita pagdududahan, David. Never again. Nakakahiya. Pero ganoon talaga siguro kapag nagmamahal. Gusto mong paniwalaan ang taong mahal mo. Gusto mong isipin na ang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Lalo na kung galing pa sa bibig niya ang mga salitang, pagmamahal magpakailanman. Sinabi ko sa sarili ko na siguro nga, mali ako. Siguro nga, ang nanay ko lang talaga ang masyadong mapaghinala. Siguro nga, dapat lang naprotektahan ko si David mula sa mga alaala na masakit para sa kanya. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na siya pagdududahan. Tumagal lang yon ng mga 4 na araw. Tapos, tumawag ang nanay ko nung Huwebes ng gabi. Alam ko na agad ang tono ng boses niya. Yung tono na nagsasabing, may ginawa siyang isang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan. Alam kong mahal niya ako, pero minsan, parang hindi niya naiintindihan na matanda na ako. Na may sarili na akong desisyon. Maria, sabi niya, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan mong makinig bago ka magalit. Nag-run daw siya ng background check kay David. May online service daw na nagkakahalaga ng $39. Sabi niya, hindi siya makatulog sa gabi. Hindi niya mapigilan ang pag-aalala. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may mali talaga. Kaya naman, sumuko na siya sa kanyang kutob, sa kanyang instinct bilang isang ina. May mga gaps, Maria, sabi niya. Yung mga salita niya parang tumatagos sa pandinig ko. Mga address na hindi tugma sa sinabi niya sa iyo. Employment history na hindi nagtutugma. At may nakalagay pa na possible alias flag. Alias flag? Ano na naman yun? Maria, sabi niya ulit, ang boses ay mas seryoso ngayon. Sa tingin ko talaga, kailangan mong tingnan ito. Nawalan ako ng kontrol. Talaga. Nag-init ang ulo ko.
Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko ipinagmamalaki. Inakusahan ko siya na sinisira niya ang kaligayahan ko. Dahil daw, hindi niya kayang makita akong bumuo ng buhay kasama ang isang taong hindi niya personal na na-verify. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya kayang suportahan ang kasal ko, baka mas mabuting huwag na lang siyang pumunta. Hindi kami nag-usap sa loob ng 5 araw pagkatapos noon. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan, pero yung binhi ng pagdududa na itinanim ng nanay ko, maliit man noon, ngayon ay nagsisimula ng tumubo, nag-uugat na sa isip ko. Nang gabing Biyernes na iyon, nakahiga ako sa tabi ni David. Mahina siyang humihilik sa tabi ko, tahimik ang paligid, pero sa loob ko, nag-iingay ang lahat. Gumawa ako ng desisyon. Kung hindi niya ako ipakikilala sa mga magulang niya, gagawin ko, magpapakilala ako sa kanila. Anuman ang matagpuan ko sa kanila, mga alkoholiko man sila, mga adik, mga sirang tao, mga galit na estranghero, kahit papaano, malalaman ko ang katotohanan. Ang tunay na katotohanan. Hindi ko lang alam kung gaano kasama ang katotohanan iyon. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa akin, sa aming lahat. Pero kailangan kong malaman. Para sa sarili ko, para sa hinaharap ko, para sa lahat ng pinaniniwalaan kong pagmamahal, kailangan kong malaman. Kabanata Arsen, ang mga liham na nakatago, ang tinig ng tunay na pamilya. Yung gabing iyon, pagkatapos ng aming pagtatalo ni nanay, alam kong may mali. Kahit pa nagalit ako, kahit pa sinabi kong ayaw ko nang makinig sa kanya, may tumatak talaga sa puso ko. Yung sinabi niyang possible alias flag, at yung mga address na hindi tugma. Mga tanong na hindi nasasagot, kahit na gusto kong maniwala kay David, kahit na gusto kong isipin na lahat ay ayos lang. Parang may malaking bato sa sikmura ko. Ang saya ko dapat sa nalalapit na kasal, pero parang may anino na papalapit. Kaya nang sabihin ni David na may conference siya sa Manila, 3 araw, Huwebes hanggang Linggo, nag-impake siya ng maleta, hinalikan niya ako ng paalam. Sana huwag mo akong masyadong mamiss, mahal ko, sabi niya. Nang makaalis ang kotse niya sa kanto, parang may biglang bumukas sa loob ko. Ito na nga siguro ang pagkakataon. 3 araw na wala siya. 3 araw para malaman kung sino ba talaga ang lalaking ito. Nag-file ako ng leave sa trabaho. Sinabi ko kay boss ko, may mga kailangan daw akong asikasuhin para sa kasal. Alam ko na pangiti siya. Alam niya siguro kung gaano ka-stress ang mga huling linggo bago ang kasal. Kung alam lang niya ang tunay na dahilan kung bakit ako nag-leave. Nang gabing Huwebes na yon, matapos niyang umalis, naglakas loob akong pumasok sa kanyang home office. Ang kwarto ay malinis, maayos, walang kakaiba. Maliban sa isang drawer sa desk niya, nakalock ito. Napansin ko na ito dati pa. Tinanong ko na noon. Mga dokumento lang yan sa buwis, sabi niya noon. Nakakabagot na mga bagay, nasa accountant ang susi. Pero, natatandaan ko pa rin, nakita ko siyang gumamit ng isang maliit na susi isang gabi. Noong akala niya ay tulog na ako, naghahanap ako. Kahit hindi ko alam ang hinahanap ko. Basta may pakiramdam ako na nandoon ang kasagutan. Halos 1 oras din akong naghanap. Sa kung saan-saan, sa mga drawer na hindi naman nakalock, sa mga bookshelf, hanggang sa naalala ko yung coat niya, yung coat na pangtaglamig. Hindi niya madalas gamitin dito sa atin. Nakasabit sa likod ng aparador sa hallway. Pinuntahan ko. Hinawakan ko ang bulsa. May nararamdaman akong maliit na bagay. Isang maliit na susi na tanso. Walang marka. Walang kakaiba. Madaling hindi mapansin. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinusuksok ko ito sa lock ng drawer. Sa isang banda, umaasa akong mga tax returns lang talaga ang laman. Mga bank statements, mga bagay na boring. Dahil kung hindi iyon ang laman, ibig sabihin lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa buhay ko ay kasinungalingan. Tumunog ang lock. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer. Hindi mga papeles sa buwis ang natagpuan ko. Nandoon ang mga 15 piraso ng sulat. Pinagkabit-kabit ng isang makapal na rubber band. Tinitigan ko ang return address. Walter at Dolores Ostrowski.
247 Maple Ridge Lane, Wilkes-Barre, Pennsylvania, 18702. Wilkes-Barre, Pennsylvania. Hindi Columbus, Ohio. Wilkes-Barre. 35 minuto lang ang layo. Umupo ako sa sahig ng opisina niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Binuksan ko ang unang sulat. Ang mga petsa ay mula 2021 hanggang 2023. Mahal naming anak, Walter at Dolores Ostrowski. Anak, hindi namin maintindihan kung ano ang aming nagawa. Bakit hindi mo kami kinakausap? 3 buwan na ang nakalipas mula noong huli naming narinig ang boses mo. Nasaan ka? Kumain ka ba? Natutulog ka ba ng maayos? Ang iyong ama, umiiyak siya gabi-gabi. Akala niya hindi ko naririnig, pero naririnig ko siya. Kahit ano pa ang nangyari sa pagitan natin, kaya pa nating ayusin. Bumalik ka na sa amin. Mahal ka namin. Mahal ka namin magpakailanman. Walang gagawin ng anak namin na hindi namin mapapatawad. Pakiusap, David. Pakiusap. Hindi ito mga sulat mula sa mga alkoholiko na nag-abandona sa kanilang anak. Ito ay mga sulat mula sa mga magulang na desperadong makipag-ugnayan muli sa anak na nag-abandona sa kanila. Lahat ng sinabi ni David sa akin, lahat ng mga kwento niya. Kasinungalingan, bawat salita, bawat detalye. Naramdaman ko ang pagbagsak ng mundo ko, ang lahat ng pinaniwalaan ko, ang lahat ng plano namin, ang lalaking mahal ko. Hindi siya totoo. Noong Biyernes ng umaga, mga 7:00 ng umaga, nagising ako. Nag-shower. Nagbihis ng simpleng damit, maong at isang plain blue sweater. Sumakay ako sa kotse ko. Yung lumang Toyota Camry ko, 67,000 miles na, may crack sa windshield na matagal ko nang hindi napapaayos. Tinype ko ang address sa GPS. 247 Maple Ridge Lane, Wilkes-Barre, Pennsylvania. 27 miles, 34 minutes. Sa loob ng 2.5 taon. 2.5 taon akong nabuhay ng 34 na minutong layo mula sa katotohanan. Ang biyahe ay parang panaginip. Pabalik-balik sa isip ko ang mga posibleng mangyari. Baka naman hindi ganon ang mga sulat? Baka naman manipulative talaga ang mga magulang niya at ginagamit lang nila ang mga salitang iyon para mahila siya pabalik? Baka pagbukas ko ng pinto, nandun yung kinatatakutan kong impyerno na sinasabi ni David. Mga lasing, galit, mapanganib na tao na magpapatunay sa lahat ng sinabi niya. Halos bumalik na ako ng 2 beses, isang beses sa highway, isang beses sa exit. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Tumitibok ng malakas ang puso ko na naririnig ko sa tenga ko. Pero nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Kailangan kong malaman. Nagtabi ako ng $11,000 sa emergency fund ko sa pamamagitan ng pagbaon ng sarili kong tanghalian araw-araw sa loob ng 3 taon. Sandwich na may ham, mansanas, bag ng pretzels. Walang espesyal pero malaki rin pala ang naipon. At sinasabi ko ito dahil kapag nagmamaneho ka papunta sa isang sandali na maaaring sumira sa buong buhay mo, iniisip mo ang mga kakaibang bagay. Iniisip mo ang mga ham sandwich at savings account at lahat ng maliliit na desisyon na nagdala sa iyo sa eksaktong sandaling ito. Ang 247 Maple Ridge Lane, hindi ito ang inaasahan ko. Isang simpleng bahay na Cape Cod style. Kulay powder blue na may puting trim. Nasa likod ng isang maayos na damuhan. Ang mga bulaklak sa hardin ay sariwa pa rin, mga rosas na kulay pink, pula at dilaw. May isang ceramic frog na nakaupo sa beranda sa tabi ng paso ng chrysanthemums. Ang welcome mat sa harap ng pinto ay may nakasulat na "Bless this home" sa masayang font. Hindi ito ang bahay ng mga taong pinili ang vodka kaysa sa kanilang anak. Mukha itong bahay ng mga taong nanonood ng Jeopardy tuwing siyepyun ng gabi at nagpapadala ng mga Christmas card na may mga litrato ng kanilang mga apo. Naupo ako sa kotse ko ng 5 minuto, nakatitig lang sa bahay na iyon. Tapos, pinilit ko ang sarili ko na bumaba. Pinilit ko ang sarili ko na lumakad sa daanan. Pinilit ko ang sarili ko na pindutin ang doorbell. Sa isang mahabang sandali, walang nangyari. Halos naniwala akong walang tao sa bahay. Na pwede na akong umalis, na pwede kong kalimutan na napunta ako dito. Na pwede kong kalimutan na nakita ko ang mga sulat na yon. Tapos, bumukas ang pinto.
Ang babaeng nakatayo doon ay nasa mid-60s na. May gray na buhok na naka-bob cut at reading glasses na nakataas sa kanyang noo. Nakasuot siya ng floral apron na may nakasulat na World's Cook, yung tipong apron na binibili mo lang bilang joke gift pero ginagamit mo araw-araw. Ang mga mata niya ay maliwanag at alerto. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig. Hindi siya mukhang alkoholiko. "Can I help you?" tanong niya. Magalang pero may pag-iingat. Gaya ng sinumang tao kapag may estrangherong dumating sa bahay nila. Nagbukas ako ng bibig para magsalita at na-realize ko, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Nag-ensayo ako ng daan-daang beses habang nasa biyahe ako. Pero ngayong nandito na ako, lahat ng salita ay naglaho. "My name is Maria Santos," sa wakas ay nasabi ko. I'm engaged to your son, David. Alam kong biglaan ito at humihingi ako ng paumanhin sa pagpunta ko dito ng walang paalam pero tumigil ako sa pagsasalita dahil sa paraan ng pagbabago ng mukha niya. Nawala ang kulay sa mukha niya. Ang kamay niya ay humigpit sa paghawak sa door frame na parang kailangan niya ng suporta para hindi bumagsak. Ang bibig niya ay bumukas-sara pero walang tunog na lumabas. "Ma'am," sabi ko. "Mrs. Ostrowski, okay ka lang ba?" Umiling siya ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. "That's impossible," bulong niya. That's impossible." "I don't understand. What's impossible?" Tiningnan niya ako. Talagang tiningnan niya ako na parang sinusubukan niyang malaman kung totoo ba ako o isa lang akong halusinasyon. "Our son David, he's dead," sabi niya. "He died 3 years ago." Ang lupa ay parang gumalaw sa ilalim ng mga paa ko. Ang beranda ay parang umikot. Hinawakan ko ang railing para hindi ako matumba. Patay? Ang lalaking hinalikan ko lang kahapon ng umaga ay patay na? Ang lalaking suot ko ang singsing? Ang lalaking sinasabing nasa conference siya sa Manila ngayon? Pero, hindi pa tapos si Dolores Ostrowski. At ang sinabi niya pagkatapos noon, nagpanalangin ako na sana'y hindi na lang ako kumatok sa pintong iyon. "You need to come inside," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "You need to meet my husband. And then you need to tell us everything because someone has been lying to all of us." Kabanata 7. Ang katotohanan na bumungad, isang pamilyang ninakawan. "You need to come inside," sabi ni Ginang Santos. Ang kanyang boses ay nanginginig. "You need to meet my husband. And then you need to tell us everything because someone has been lying to all of us." Pumasok ako sa loob ng kanilang tahanan. Ang amoy, hindi ito amoy ng alak o ng problema. Amoy, cinnamon at kape. Puno ng mga family photos ang mga dingding. Mga litrato ng graduations, mga pista, isang batang David na hinihipa ng kandila sa kanyang birthday cake. May krus na nakasabit sa ibabaw ng fireplace. Ang mga mew balls ay luma na pero maalaga. Yung tipong gamit ng mga tao na pinapanatili nila ng 30 taon dahil maayos pa naman at puno ng alaala na hindi kayang palitan. Inakay ako ni Lourdes papunta sa lamesa sa kusina. Tumawag siya para sa kanyang asawa. Nanginginig ang boses niya habang tinatawag ang pangalan nito. Jose, halika dito ngayon, pakiusap." May maririnig kang mabibigat na yabag mula sa likod ng bahay. Maya-maya pa, lumitaw si Jose Santos sa pasukan ng kusina. Mga 62 taong gulang, malapad ang balikat, manipis na ang buhok na kulay abo. May bahagyang kapansanan sa paglakad na tila nagsasabi ng mga lumang sugat. Mukha siyang lalaking nagtrabaho ng pisikal habang buhay. Nalaman ko kalaunan, nagtrabaho siya ng 31 taon sa isang steel mill bago ito nagsara at napilitan siyang magretiro ng maaga. Tiningnan niya ako. Tapos, tiningnan niya ang asawa niya. Tapos, bumalik ang tingin sa akin. "Dolly," sabi niya, halatang naguguluhan. "Anong nangyayari? Sino siya?" Sabi niya, engaged daw siya kay David. Sabi ni Lourdes, ang mga salita ay parang nauubos ang hininga niya. Sa loob ng 3 segundo, nagbago ang mukha ni Jose. Nakita ko ang pagkalito, pagtanggi, pag-asa, sakit,
At sa wakas, isang bagay na parang simula ng pagkaunawa. Yung uri ng masakit na pagkaunawa na dumarating kapag ang mga piraso na hindi mo alam na kulang pala ay biglang nagkatugma. Kinailangan niyang umupo. Hinila niya ang isang upuan sa mesa at dahan-dahang umupo na parang hindi na makayang tumayo ng kanyang mga binti. Sabihin mo sa amin ang lahat, sabi niya. Mula sa simula, paano kayo nagkakilala? Kailan kayo nagkakilala? Lahat ng iyon. Kaya, ginawa ko. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa birthday party noong Marso 2021. Tungkol sa 2 taon at kalahating pagliligawan, tungkol sa proposal, ang singsing. Ang kasal na nakaschedule sa 6 na linggo pa sa Rizon Lackawanna Station. Sinabi ko sa kanila ang kwentong sinabi ni David, na sila ay mga alkoholiko, na inabandonan nila siya, na masyadong masakit para sa kanya na makipag-ugnayan muli sa kanila. Habang bawat salita ay lumalabas sa bibig ko, nakikita ko ang puso nilang unti-unting nabibiyak. Nang matapos ako, si Lourdes ay tahimik na umiiyak. Ang mga luha niya ay tumutulo sa kanyang World's Okayest Cook apron. Ang panga ni Jose ay nakakuyom ng husto, parang sasabog na. Sinabi niyang mga alkoholiko kami, sabi ni Jose ng dahan-dahan, na inabante ka namin. Opo, sabi ko, napakasama ko. Naniwala ako sa kanya. Hindi kami kailanman uminom ng alak sa bahay na ito, sabi ni Lourdes, na parang hindi na makapaniwala. Ang ama ni Jose ay isang alkoholiko. Namatay siya sa liver failure noong edad 52. Nag-promise kami noong kinasal kami na hindi na iinom ng kahit kaunting alak. Ang irony, napakabigat. Parang lasong tumitikim sa dila ko. Si David, siya pala ang nag-project ng sarili niyang lumalalang problema sa pag-inom sa kanyang mga magulang. Ginamit niya ang isang trauma na hindi naman totoo para ilayo ako sa katotohanan. 3 taon na ang nakakaraan, sabi ni Jose. Dumalaw si David dito. Oktubre noon, 1 linggo. Umupo siya dito mismo sa kinauupuan mo ngayon. At sinabi niyang nasa malaking problema siya. Ang kwento ay lumabas ng paunti-unti. Sina Jose at Lourdes ay nagpapalitan ng salita na parang nag-ensayo na sila kahit na alam kong hindi. Siguro, naikwento na nila ito sa isa't isa ng napakaraming beses. Sinusubukang intindihin ito na para bang naging isang script na lang. Sinabi ni David na nakakita siya ng isang kakilakilabot na bagay. Isang krimen na konektado sa organisadong krimen, sabi niya. Nagawa niyang sabihin na siya ay nasa witness protection at kailangan niyang maglaho ng lubusan. Para sa kaligtasan nila at para sa kanya, kailangan nilang maniwala na siya ay patay na. Walang contact, walang tawag, walang sulat, umiyak siya. Niyakap niya ang kanyang ina. Sinabi niyang mahal niya sila at ito ang pinakamahirap na bagay na nagawa niya. At pagkatapos, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay parang walang buhay. Humingi siya ng pera. Para sa kanyang survival habang nagtatago, sabi ni Lourdes. Ganun ang tawag niya, survival money. Dahan-dahang tumayo si Jose at naglakad patungo sa isang mesa sa sulok ng sala. Kumuha siya ng isang folder. Makapal, may mga gilid na kupas na, hawak ng isang rubber band. Ibinalik niya ito sa mesa at inilapag sa harap ko. Pinanatili ko ang lahat, sabi niya. Bawat wire transfer, bawat bank statement, bawat resibo. Dahil kahit papaano, umaasa ako na magkakaroon ng paliwanag. Umaasa ako na darating ang araw na babalik ang anak ko at sasabihin niyang lahat, yun ay kinakailangan na wala siyang ibang nagawa. Binuksan ko ang folder gamit ang nanginginig kong mga kamay. Ang mga dokumento sa loob ay nagkukwento ng pagkasira ng pananalapi, mga wire transfer mula 2021, 2022, 2023, mga maliliit na halaga noong una, $2,000 dito, $3,000 doon. Tapos mas malaki, $10,000, $15,000, $20,000 bawat beses. Ang kabuuang halaga na nakalkula sa sulat, kamay ni Jose sa loobang folder. $20,000 bawat beses. Ang kabuuang halaga na nakalkula sa sulat, kamay ni Jose sa loobang folder. $215,147 hasm. Tinitigan ko ang numero hanggang sa ito'y maging malabo. Ang inyong retirement fund, bulong ko. Lahat, sabi ni Jose. $168,000 bawat sentimo na naipon namin sa loob ng 40 taon ng pagtatrabaho, nawala. At nang hindi na sapat,
sabi ni Lourdes ng tahimik. Nag-refinance kami ng bahay, kumuha kami ng pangalawang mortgage, $47,000 pa. Mawawala sa kanila ang kanilang bahay? Ang bahay na may ceramic frog at garden ng mga rosas at welcome mat na nagsasabing, "Bless this home." Mawawala ito sa kanila dahil ninakaw ng kanilang anak ang lahat ng pag-aari nila. Pero ang pinakamasakit, yung dahilan para gusto kong sumigaw, ay darating pa. Sinabi niya sa amin kung bakit kailangan niyang tumakbo, sabi ni Jose. Ang kanyang mga mata ay tumama sa akin. Nakakita ako ng isang kakilakilabot na bagay sa mga mata niya. Sabi niya, "Dahil sa iyo." Ano? Ang girlfriend niya. Iyon ang sinabi niya. Ang girlfriend niya ay konektado sa mga mapanganib na tao. Sabi niya, kailangan niyang maglaho para protektahan kayong dalawa. Pero kailangan niya ng pera para magsimula ulit sa isang ligtas na lugar. Ang kwarto ay tila umikot. Hinawakan ko ang gilid ng mesa. Sa loob ng 3 taon, sabi ni Lourdes, ikinaiinit ko ang loob ko sa isang babaeng hindi ko man lang nakilala. Sinisisi ko siya sa pagkuha sa anak ko. Bawat gabi, nananalangin ako na may masamang mangyari sa babaeng ito na sumira sa aming pamilya. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Malamig at nanginginig ang mga daliri niya. At ang babaeng iyon, ikaw. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Ang lalaking ipagpapakasal ko ay ibinaling ang sarili niyang mga magulang laban sa isang katang-isip na bersyon ko, habang sabay na ginagamit ako bilang isang prop sa kanyang perpektong pagganap bilang kasintahan. Lagi sinasabi ng nanay ko na masama ang taste ko sa mga lalaki. Dati iniisip kong nag-dramatize lang siya. Lumalabas na, nagiging mabait pa nga siya. Naglabas pa ng isa pang dokumento si Jose mula sa folder. Isang power of attorney form, ang kanyang mga pirma at pirma ni Dolores sa ilalim. Pinapahintulutan nito si David na kontrolin ang kanilang pananalapi kung sakaling may mangyari sa kanya habang siya ay nagtatago. Tingnan mo ang petsa, sabi ni Jose. Ang notary stamp ay nagpapakita ng Abril 2022. Higit sa 6 na buwan matapos ang sinasabing pagkamatay at pagkaw. Pagkawala ni David sa witness protection. Hindi namin ito pinirmahan, sabi ni Lourdes. Hindi ko pa nakikita ang dokumentong ito kahit kailan. Hindi ito amin. Forgery, kasabay ng lahat ng ito. Paggawa ng pekeng dokumento, pandararangan, pagnanakaw, emosyonal na manipulasyon. Gumawa siya ng pekeng pirma sa mga legal na dokumento. Iyan ay isang krimen na may kinalaman sa federal na batas. Maraming krimen sa ilalim ng federal na batas, marahil. May isa pa akong sasabihin, sabi ko biglang naalala. Ilang linggo lang ang nakalipas, nakatanggap si David ng tawag mula sa Wilkes-Barre Medical Center. Sabi niya, spam lang daw, maling numero. Nagkatinginan sina Jose at Lourdes. Ang tingin na iyon, may nabasag sa loob ko. Nagkaroon ako ng health scare nung nakaraang buwan, sabi ni Lourdes ng tahimik. Irregular heartbeat. Pinatabi nila ako ng isang gabi sa Wilkes-Barre General para sa observation. Si Jose, sobrang nag-alala siya. Nakahanap siya ng lumang numero sa phone niya. Iniisip niya, baka sakaling kung tatawag siya, baka sumagot si David. Tinawagan ko siya araw-araw sa loob ng 1 linggo, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay nabibiyak. Alam kong ito ay hangal. Alam kong wala na si David, pero iniisip ko, kung may kahit anong pagkakataon na sasagot siya, kung may pagkakataon na malalaman niyang ang kanyang ina ay nasa ospital. Nakita ni David ang mga tawag na iyon. Nakita niya ang Wilkes-Barre Medical Center sa kanyang telepono habang ang kanyang ina ay nakahiga sa ospital na may problema sa puso. At wala siyang ginawa. Hindi siya nagsalita. Sasabihin lang niya na spam ito at babalik na sa pagpaplano ng kanilang kasal. Iyon ang sandali na tuluyang nasira si Jose. Nasaksihan ko ang pagbagsak niya. Nakita ko kung paano tumama sa kanya ang realizations na yon na parang isang pisikal na suntok. 3 taon ng pagtanggi. 3 taon ng pagbibigay ng dahilan. 3 taon ng pagsasabi sa sarili na ang kanyang anak ay tiyak na may mabuting dahilan.
na darating ang araw na lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Hindi na ito magkakaroon ng kahulugan, wala nang mabuting dahilan. Ang anak niya ay isang halimaw. Tumayo si Jose mula sa mesa, napaikot siya, natabig niya ang kanyang upuan, hinawakan niya ang isang bagay para makatayo. Jose! Si Lourdes ay agad na tumayo. Jose, anong nangyayari? Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang mukha niya ay naging kulay abo. Pinagpapawisan ng kanyang noo. Hindi makahinga ng maayos, ungol niya. Masikip ang dibdib. At pagkatapos, bumagsak siya. Tumama siya sa sahig ng kusina ng malakas. At si Lourdes ay nagsimulang sumigaw ng pangalan niya, paulit-ulit habang lumuluhod sa tabi niya. Nakuha ko na ang cellphone ko bago ko pa namalayang kumilos na pala ako. Ang mga daliri ko ay naghanap ng 911 na parang may sariling isip. 911, what's your emergency? Naisip kong baka masusuka ako. Talaga. Sumandal ako, inilagay ang ulo ko sa pagitan ng mga tuhod ko at nag-focus sa paghinga hanggang sa mawala ang pagkahilo. Ang lalaking nagbibigay sa akin ng bulaklak ng walang dahilan. Ang lalaking yumakap sa akin habang umiiyak ako. Ang lalaking nagsabing, hindi siya makapaghintay na makasama ako habang buhay. Siya ay isang predator na hinayaang mamatay ang isang matandang babae nang mag-isa at natatakot. Miss Calderon, sabi ni Agent Reyes nang mahinahon, we need your help. Anything, ang salita ay lumabas bago ko pa man maisip. Whatever you need. Ipinaliwanag nila ang plano. Mayroon na silang sapat na ebidensya para arestuhin si David. Higit pa sa sapat. Pero gusto nilang mahuli siya ng malinis na may maximum impact. Gusto nilang makuha siya sa tape na nagkakasala siya. At gusto nilang siguraduhin na hindi siya makakakuha ng paraan para makalabas pagkatapos. You're scheduled for a wedding cake tasting on Monday afternoon, sabi ni Agent Whitmore, at Rizon Lackawanna Station sa Scranton. Is that correct? Yes. 2:15 p.m. We want you to wear a wire. Go to the appointment. Act normal. Get him talking about money, about your future plans, about the joint accounts. We'll have agents positioned throughout the building. The moment we have what we need, we move in. 3 araw. Gusto nilang kumilos ako ng normal sa loob ng 3 araw. Matulog sa tabi ng isang federal fugitive. Halikan siya ng good morning. Magpanggap na hindi ko alam na lahat tungkol sa kanya ay kasinungalingan. Can you do that? Tanong ni Agent Reyes. Naisip ko si Jose sa kanyang hospital bed. Naisip ko si Dolores na umiiyak sa kusina. Naisip ko si Gladys Maro na namatay ng mag-isa dahil ninakawan siya ng isang halimaw ng kanyang pamilya, ipon at dignidad. Yes, sabi ko, I can do that. Kabanata 9, ang hustisya at ang simula ng paghilom, ang 48 oras na sumunod ang pinakamahaba sa buhay ko. Si David ay umuwi noong Linggo ng gabi, masigla at relax mula sa kanyang conference. Hinahalikan niya ako sa pintuan, sinabing na-miss niya ako, at tinanong kung naging maayos ang weekend ko. Ngumiti ako at sinabing oo. Nag-errands lang daw ako para sa kasal, walang exciting. Tinanong ko ang tungkol sa biyahe niya. Nagkwento siya tungkol sa mga panel at networking events na malamang ay hindi naman talaga nangyari. Nanonood kami ng pelikula noong gabi na yon, isang comedy na hindi ko talaga mafokusan. Tumatawa siya sa lahat ng mga nakakatawang bahagi. Tumatawa ako kapag tumatawa siya, ilang segundo ang nakalipas, umaasang hindi niya mapapansin. Natulog kami. Nakatulog siya sa loob ng ilang minuto, humihilik ng mahina gaya ng dati. Ako'y nakahiga hanggang 3:00 ng madaling araw, nakatitig sa kisame, binibilang ang mga oras hanggang Lunes. Noong Lunes ng umaga, pinili ni David ang isusuot ko para sa cake tasting, isang blue dress na lagi niyang gusto sa akin. You look beautiful, babe, sabi niya habang inaayos ang collar ko. Ang kanyang mga kamay ay marahan. Ang kanyang ngiti ay mainit. Gusto kong sumigaw. Sa halip, ngumiti ako pabalik. Thank you. Ready na tayong piliin ang wedding cake natin. Ang biyahe papuntang Rizon ay tumagal ng 22 minuto. Nag-usap si David tungkol sa mga kombinasyon ng lasa sa buong biyahe.
Nakahilig siya sa raspberry filling na may vanilla buttercream. Nagbibigay ako ng mga sumasang-ayon na tunog sa tamang mga pagitan. Ang wire na nakadikit sa dibdib ko ay parang may bigat na 100 pounds. Ang tasting room ay elegante. Mga puting tablecloth, mga kristal na baso, mga sample plate na nakaayos na parang mga obra maestra. Ang catering manager, isang babaeng masaya na nagngangalang Deborah, ay bumati sa amin nang may sigasig at nagsimulang ipakilala ang mga pagpipilian: red velvet, lemon chiffon, chocolate ganache. Nagsasawa si David sa bawat isa nang may pag-iisip, tinatalakay ang texture at presentasyon na parang isang lalaking nagpaplano ng pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Hinikayat ko ang usapan kung saan kailangan ito ng FBI. "Babe, iniisip ko ang savings natin," sabi ko ng kaswal, habang kumakain ng isang tinidor na carrot cake. "Yung $8,000 na ininvest mo, hindi mo pa sinabi sa akin ang mga detalye. Anong klaseng return ang inaasahan natin?" Ngumiti si David. "Don't worry about it, Maria. Nasa akin lahat. Pagdating natin mula sa Costa Rica, doble na ang pera na yan. Magtiwala ka sa akin. I do trust you. Gusto ko lang maintindihan ang finances natin. Alam mo na, dahil magiging mag-asawa na tayo." Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, malabo, puno ng mga buzzword, ganap na katang-isip, pero gumamit siya ng mga tiyak na numero, nagbanggit ng mga tiyak na account, nagsabi ng sapat para kahit sinong prosecutor ay magkakaroon ng magandang kaso. Nakita ko si Agent Reyes na lumitaw sa pintuan ng tasting room. Sa likod niya, si Agent Whitmore. Sa likod niya, 2 uniformed officers. Napansin ni David sila ng 1 segundo pagkatapos. Huminto ang tinidor niya sa kalahati ng daan papunta sa bibig niya. "David Walczek," sabi ni Agent Reyes, ang kanyang boses ay pumutol sa malumanay na musika na tumutugtog sa background. "You're under arrest. Put your hands behind your back." Ang mukha ni David ay dumaan sa mabilis na serye ng mga pagbabago. Pagkalito, pagkilala, takot, at pagkatapos ay sa wakas ay isang bagay na malamig at kalkulado. Ang mukha ng tunay na lalaki sa likod ng maskara. Sinubukan niyang tumakbo. Nakamit niya ang eksaktong 4 na hakbang bago siya itinumba ni Agent Whitmore sa lupa. Ang mukha niya ay nakasubsob sa cream-colored carpet. Ang mga kamay ay binunot sa likod ng kanyang likod. Ang catering manager, si Deborah, ay naghulog ng 1 plato ng red velvet samples. Ang pagbagsak ay halos teatral. Tiningnan ni David ang kanyang ulo para tumingin sa akin. Ang mga pisngi niya ay nakadikit sa sahig. "Maria, baby, this is a mistake. Kahit ano pa ang sinabi nila sa iyo, kahit ano pa ang iniisip mong alam mo." Tiningnan ko siya. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Ang lalaking hindi naman talaga totoo. Ang tanging pagkakamali ay sa akin. Sinabi ko, "I thought you were human." Dinala nila siya sa kanyang mga paa, binasa ang kanyang mga karapatan, inilabas siya na may posas, lampas sa mga tauhan ng hotel, lampas sa mga bisita sa lobby, lampas sa lahat ng mga tao na ngayon ay malalaman na ang kaakit-akit na groom-to-be ay isang federal criminal. Kabanata 10. Ang bagong pamilya, lakas ng katotohanan at awa ang kasal. Siyempre, kinansela na. Nawala ang deposito ko, $3,000 na dolyar. Nasayang lang. Sinabi ng nanay ko, babayaran niya raw ako. Sabi ko, "Nay, ibigay mo na lang yun sa charity para sa mga biktima ng fraud na mga matatanda." Ginawa niya yun at dinagdagan pa niya ng $500 na sariling pera niya. At speaking of nanay, 8 buwan na ang nakalipas at hanggang ngayon iniisip niya na tama siya. Bawat tawag namin, may kasamang, "Nay, sinabi ko na sa inyo na tingnan niyo yung background check ni David Maria." Bawat family dinner, meron pa ring isang biro tungkol sa yung pagkakataong sinubukan kitang babalaan tungkol kay, ano nga ulit ang pangalan nun? Sa wakas, sinabi ko na sa kanya, "Nay, tama ka na. Ngayon, para sa kapakanan ng Diyos, itigil mo na." Pero hindi niya talaga titigilan. Sa totoo lang, deserved niya rin naman. Ngayon, iba na ang mga linggo ko, hindi na tulad ng dati.
Nagdadrive ako papuntang Batangas, papunta sa powder blue na Cape Cod house na may ceramic frog sa beranda at mga rosas sa hardin. Kumakain ng tanghalian kasama sina Jose at Dolores. Madalas, puro puree ang kinakain namin, na tinuturuan ako ni Dolores kung paano lutuin, kahit na hindi naman talaga kasing sarap ng luto niya ang sa akin. Nanonood kami ng Jeopardy tuwing 7 ng gabi. Nag-uusap kami tungkol sa lahat ng bagay at sa wala. Minsan, sumasama si nanay. Si nanay at si Dolores, naging magkaibigan sila. Nagkasundo sila dahil pareho silang may mga anak na hindi nakikinig sa mga payo na napakabuti. Nagpapalitan sila ng mga recipe at reklamo tungkol sa mga anak nila at mga kwento tungkol sa mga kabataan ngayon. Nakakatuwa nga, kahit pa ako ang target ng kanilang biro. Ang anak na lagi naming gustong magkaroon, sabi ni Jose sa akin minsan. Yung unang beses niyang sabihin iyon, umiyak ako. Yung pangalawang beses, tumawa na lang ako. Ngayon, parang totoo na lang talaga. Naghahanap ako ng mapapangasawa. Nakahanap ako ng pamilya. Hindi pa ako nakikipag-date kaninuman mula noong nangyari kay David. Hindi dahil natatakot ako, kahit na siguro medyo natatakot ako, pero dahil hindi na ako nagmamadali. Nagpalipas ako ng 2.5 taon kasama ang isang lalaking hindi naman talaga umiiral. Sinusubukan kong bumuo ng hinaharap na hindi naman talaga totoo. Tapos na ako sa pagmamadali. Tapos na ako sa pagpapanggap na maayos ang lahat kahit hindi. Tapos na ako sa pag-ignore ng mga red flags dahil lang gusto kong gumana ang isang bagay. Kapag dumating na ang tamang tao, malalaman ko. At sa pagkakataong ito, makikinig ako sa nanay ko kapag nag-aalok siya na mag-run ng background check. Alam mo, may mga tao na nagtatago ng kanilang pamilya dahil mahirap silang pakisamahan. Naiintindihan ko yon. Nakita ko na yon. Ang adiksyon at ang pang-aabuso at ang pagiging hiwalay sa pamilya, lahat yan ay totoo. At minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang lumayo sa mga taong nagpalaki sa iyo. Pero may mga tao na nagtatago ng kanilang pamilya dahil alam ng kanilang pamilya kung sino talaga sila. Kung may minamahal ka na ayaw kang ipakilala sa mga taong humubog sa kanya, tanungin mo ang sarili mo, bakit? Pilitin mong malaman ang mga sagot. Magtiwala ka sa iyong kutob kapag may nararamdaman kang mali. Ang katotohanan, lumalabas din yan sa huli. Nahanap nito ang daan papunta sa isang maliit na bahay na kulay blue sa Wilkes-Barre, Pennsylvania, noong isang Biyernes ng umaga. Nang isang babae na may basag na windshield at pusong nasasaktan, ay kumatok sa pinto ng isang estranghero. Hahanapin din nito ang daan papunta sa iyo. Maraming salamat sa pananatili niyo sa akin hanggang sa dulo. Ang mga ganitong kwento ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Dahil mahalaga ang katotohanan. At mahalaga rin ang hustisya. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong kwento, may isa pa dyan na naghihintay sa inyo mismo sa screen niyo.